Nagkasundo sila Lupin at Shinichi na pagtulungan ng agent. Kaya dinaldal ng bida si Reynold para hindi nito mapansin na huhulugan siya ni Lupin. Samantala nakabawi ang Phantom kay Fatima gamit ang hook, tapos muli itong naglaho sa kadiliman kaya hindi na alam ni Fatima ang gagawin. Kasalukuyang kinakalaban ni Shizuko ang vampirang si Carmilla na nasuntok niya sa mukha, kaya muling umatake ang vampira pero napatalsik siya ni Shizuko. Tapos tinamaan niya ng baril gamit ang silver na bala. Ngunit nang tatapusin na si Carmilla ay napasailalim sa kapangyarihan niya ang babae kaya hindi ito makagalaw. Kasalukuyang nakikipaglaban sila Sherlock kay Alistair pero naubusan na siya ng bala. Tinanong ni Aya si Alistair kung ano ang pakay nila. Nang malaman niyang nais palang gamitin ng professor ang diamond para hanapin ang bayan ng mga werewolf. Giit ni Alistair na nasa kanila din ang katawan ni Aya nang sumugod si Sherlock at binatuta ang daliri niya kaya natusok ng sariling karayom sa mukha. Agad naman siyang uminom ng antidote nang dumating si Professor Moriarty na kilala pala ni Sherlock Holmes. Dumating naman si Jack sa simbahan na ikinagulat ng mga tao. Tapos sa isang iglap ay pinatay nito si Fatima. At sa isang kumpas ay napatalsik si Reynold. Nagpasya na lang na umalis sila Lupin dahil sa halimaw. Itinanong ni Aya kay Moriarty kung nasaan ang kanyang katawan. Ngunit ayaw itong isauli ng professor dahil mahalaga daw itong sample. Samantala nakuha na ni Jack ang diamond. Subalit kinalaban ito ng ating bida. Pinaliwanag ng professor na gumawa daw sila ng eksperimento para pagsamahin ang katawan ng demon at human. Subalit ang mga una niyang ginawa ng surgery ay nabaliw dahil natalo ng dugo ng demon. Kaya nagawa niya na ito ng tama sa apprentice niyang si Jack. Kaya nagkaroon ng half-demon. Nalaman ni Aya na ginamit din pala ni professor ang katawan niya para magtagumpay sa surgery kay Jack. Saka naisip niya rin na werewolf naman ang balak gamitin ng professor kaya nais nilang makuha ang diamond. Kasalukuyang nagpapatayan ng dalawang half-demon. Subalit nagawang may hagis ni Jack si Shinichi. Nang maalala ni Jack na isa pala si Shinichi sa pinag-eksperimentohan ng professor na nakatakas. Saka umalis si Jack dahil hindi na siya interesado sa bida. Nagawang masaksak ni Shizuko si Carmilla ng silver. Kaya nakabangon siya ngunit balak na siyang tapusin ni Carmilla nang makita ang signal. Na ibig sabihin ay nakuha na ni Jack ang diamond kaya nagpaalam na sila kina Sherlock. Kaya nagkita-kita sa loob ang mga kinuhang bantay ni Phileas. Samantala natutuwa si Moriarty dahil nakuha nila ang diamond. Pero nalaman ni Jack na butas ang kanyang bulsa. Dahil nakuha pala ito ni Shinichi mula sa kanya. Sa labas ay itinutok nila ang diamond sa ilaw. Kaya nagpakita ang isang mensahe kung saan nakatira ang mga werewolf. 8 taon nang nakalipas ay tinutugis ng mga tao ang mag-inang werewolf. Pumasok sila sa loob ng bahay para magtago. Ngunit sinunog naman ito ng mga tao para mapatay ang mga werewolf. Nagsimulang maglakbay ang ating mga bida para magpunta sa bayan ng mga werewolf. Kaya ipinahiram din pala sa kanila ni Phileas ang diamond. Giit ni Aya na ang mga werewolf ay matatalinong nilalang, ngunit kapag nasaan yung tao sila ay madali lang silang patayin. Pwera na lang kapag nag-transform sila na isang werewolf dahil nagiging bulletproof ang balahibo. Sa paglalakbay ay nakasalubong nila ang isang lalaki. Nakagad silang nakilala bilang mga sikat na cage user. Humingi ng tulong sa kanila si Dr. Hyman dahil kinuha daw ng isang werewolf ang isang batang babae. Ang unang biktima daw ay isang dalagang 15 taon. At kinabukasan ay nakita daw ang katawan nito sa gubat na tila nilapan ng isang werewolf. Pagkatapos ay nangyari pa daw ito ng 2 beses kung saan palagi daw umuulan kung kailan umaatake ang werewolf. At kahapon daw ay may dinukot na naman na isang batang babae na si Louise na sinubukan pang iligtas ng tatay nito subalit wala na silang nakita. Kaya naman pinaghinalaan ng doktor na nagtatago lang sa bayan nila ang werewolf. Samantala sa simbahan ay pinaghihinalaan ng isang tatay ang isang dayo na ito ang werewolf. Dumating sila sa simbahan kaya natigil ang kaguluhan. Nang ipakilala ng doktor ang cage user na makakatulong daw sa kanila, nagtaka ang mga tao kung sino ang nagsasalita, kaya nang ipakita ang loob ng cage ay natakot ang mga tao kaya tinutukan ng baril. Pero hindi natakot si Aya, sa halip ay nag-alok ng kanyang tulong para malaman ang killer. Nagpunta sila sa silid ng biktima upang mag-imbestiga sa mga ebidensya. Naisip nilang tila dumaan ito sa chimney. Kaya ipinag-utos ni Aya na sabihin nila kay Shizuko na magtapon sa chimney mula sa bubong ng bagay na ayos lang malagyan ng alikabok. Kaya itinapon ni Shizuko ang isang bagay mula sa itaas. Nang makita ni Shinichi na una niya pala ang ginamit ng bruha, saka ipinakita ng doktor ang mga kinagat ng werewolf. Napagtanto ni Aya na isinilid sa isang lalagyan ng biktima dahil walang mga bakas ng dugo sa dinaanan nila sa labas. Napansin ni Shizuko na sira ang lock sa bodega. Dahil may nanakaw palang isang baril dito 1 taon na ang nakalipas. At bago umalis sila Aya ay sinabi niyang malamang ay patay na ang biktima kaya naiwang tulala ang ama nito. Nalaman nila sa village chief na ang lagusan patungo sa bayan ng mga werewolf ay sa ilalim ng talon.
Ngunit kailangan daw nila ng diamond na likha ng mga duwende, kaya ipinakita ito ni Shinichi sa matanda. Subalit ayaw sabihin ng matanda kung paano ito gamitin. Kaya nakipagkasundo si Aya na kapag nahuli nila ang salarin ay sasabihin na sa kanila kung paano makapunta sa bayan ng mga werewolf. Samantala bumaba ng tren ang dalawang white agent para hanapin ang undead at half-demon. Ikinwento ng isang lalaki na 13 taon ang nakalipas ay isang babaeng buntis daw ang sugatan na nagpanggap na isang tao. Tinanggap daw nila ito sa village at dito na rin ito nanganak. Ngunit mula noon ay palagi na daw siyang nakakarinig ng alulong sa kagubatan. Nagustuhan daw niya ang babae, subalit nang malaman daw nilang werewolf ang mga ito ay sinunog sila ng mga tao. Saka sinabi niyang kahit isa siyang outsider ay hindi siya ang killer. Sunod ay nagpunta sila sa isang artist na isa ring dayo sa village na ito. Habang ginuguhit ni Alma si Aya ay depensa nitong hindi rin daw siya ang killer dahil malamang ay ang lobo na may gintong balahibo na nakikita niya sa bintana ang killer. Subalit nabuko ni Aya na nagsisinungaling ito na nagpunta sa art class dahil sa paraan ng paghawak nito ng uling. Pagkatapos ay nagpunta sila sa sinasabing talon kung nasaan ang lagusan papuntang village ng mga werewolf. At hindi nila alam na nagmamasid na pala ang grupo nila Professor Moriarty. At pagsapit ng gabi habang naghahapunan ay dumating ang dalawang white agent kaya biglang nagkaroon ng kaunting labanan. Nagpakilala ang ikatlong agent na si Alice at ang ikaapat na agent na si Kyle. Sinubukang makipagnegosasyon ng mga bida na dadalhin nila sa werewolf village ang mga agent. Saka sinabing tinutulungan din nila ang village na resolbahin ang kaso ng isang werewolf. Dahil dito ay nagpasyang umalis si Kyle kaya nagbanta si Alice na kailangan nilang bilisan bago dumating sila Professor Moriarty. Pagsapit ng gabi ay nagpunta ang mga tao sa bahay ni Alma dahil siya daw ang werewolf. Dumating doon ang mga agent nang itanong ng ama ni Luis kung nasaan ang anak at sinabi ni Alma na kinain niya ito. Saka nag-transform si Alma na isang werewolf na hindi tinatabla ng silver bullet saka mabilis na tumakas sa gubat. Agad itong hinabol nila Shinichi nang tamaan ito ni Shizuko sa leeg pero walang epekto. Kaya kinalaban ng bida ang malaking halimaw at pagsuntok ay nawala ito. Tapos kinagat siya sa paa subalit matigas ang katawan ng half-demon kaya nagawa niya itong mahuli subalit nakialam naman si Alice kaya nakatakas ito. Saka muling sumugod patungo kay Shizuko ngunit matapang din na sumugod ang babae. Tapos inihagis nito si Aya papunta sa talon. Kaya hindi nagdalawang isip si Shizuko na iligtas ang master kapalit ng kaligtasan niya. Kaya napasigaw na lang si Shinichi sa talon. Nilapatan ng pangunang lunas ang kagat ni Shinichi. Dumating ang mga agent para sabihing hindi na nila matagpuan si Alma, at dahil nalaman na nila ang killer ay sinabi na sa kanila ng village chief kung paano gamitin ang diamond para makapunta sa village ng mga werewolf. Nagpunta sila sa sinabing lugar ng chief kung saan pagsikat ng araw ay nakita nila ang mga bato na parang pangil. Napunta si Shizuko sa isang tribo. Nang makita ang isang lobo na nagsasalita, pero nais siyang itago ni Nora sa pinuno nila dahil hindi daw ito ang killer. Saka nag-transform na muling isang tao si Vera kaya nalaman ni Shizuko na nasa village na siya ng mga werewolf. At nalaman niyang iniligtas daw pala siya ni Nora sa ilog. Tapos ang gabi pala ang araw para sa mga werewolf. Sa kagiit ni Nora na bawal daw ang tao sa village nila, ikinwento ni Nora na may mga nangyayari ding pagpatay sa village nila. Kaya sinabi ni Shizuko na matutulungan sila ng master niyang si Aya. Pero kailangan na daw umalis ni Shizuko bago siya makita ng ibang werewolf. Nakita ni Shizuko na may tsa din pala ang mga werewolf. Kaya iginawa sila ni Shizuko ng tsa bilang pasasalamat sa pagligtas sa buhay niya na nagustuhan naman ng mga werewolf. Sakay ng karwahe ay itinago nila si Shizuko para makaalis ito sa village nila nang hindi nakikita ng ibang werewolf. Subalit nakita sila ng Beast Gang. Kaya nagpanggap si Kaya na gagawin niya daw sofa ang mga dayami. Subalit natanggal ang gulong ng karwahe at nakita nila si Shizuko. Agad na nag-transform ang mga werewolf upang tugisin siya. Ngunit nagawa niyang mapatay ang isang werewolf na humarang sa kanya gamit ang walis. Patuloy na nakipaglaban si Shizuko hanggang sa mapaligiran ng mga werewolf kaya pinili niyang sumuko na lang. Saka sinabing nagpunta daw siya dito para tumulong sa investigasyon. Dumating ang chief ng village na si Lady Reki. Saka hinatulan siya ng kamatayan. Ngunit nang sinabi ni Vera na si Nora daw ang nagligtas kay Shizuko ay binigyan siya ng matanda ng pagkakataon. Dahil sa tradisyon ay inilagay nila si Shizuko sa isang tore ng kahoy dahil kapag nagsinungaling daw siya ay mahuhulog siya dito. Nagsimula na sa pagtatanong ang matanda at pagkatapos niyang sumagot ay tinanggal ang isang kahoy pero hindi siya nahulog. Ngunit sa pangalawang kahoy na tinanggal ay tila matutumba na ito. Ipinagtanggol siya nila Kaya at Vera pero dinidiin siya ng mga kasama. Nang makarinig sila ng isang malakas na putok at pagtingin ay bangkay na lang si Nora na labis na ikinalungkot ni Lady Reki. Kaya ipinag-utos na patayin na si Shizuko. Pero giit ng kasama na nasa harapan nila ang babae nang mangyari ang krimen.
Lupin. Nakiusap si Shizuko na sundin ang mga sasabihin para makatulong ngunit ituturing daw siyang kriminal kapag walang nagawa. Nalaman niya na hindi doon pinatay si Nora dahil walang talsik ng dugo sa lupa. Ngunit nasayang lang daw ang oras ng mga werewolf dahil wala siyang nalutas. At lahat daw ng tatapak sa village nila ay papatayin. Samantala naglalakbay sila Shinichi kasama ang mga agent para magpunta sa village ng mga werewolf. Nang dumating si Victor kaya nahulog si Alice. Pero agad siyang iniligtas ni Kyle kaya muling nakabaril. Tapos nagagalit si Alice dahil iniligtas siya ni Kyle ay nakatakas daw ang mga halimaw. At nagbalak naman na tumakas si Shinichi pero binutukan ni Victor. At matapos kunin ng diamond ay pinayagan niya ng tumakas sila Shinichi. Malungkot nilang inihatid sa huling hantungan si Nora, samantala nakulong naman si Shizuko. Tapos nakita ni Vera sila Shinichi na nakilala niyang ito ang tinutukoy ni Shizuko na mga kasama. Saka ipinasuot ang balabal para maitago ang amoy. Tapos nagpunta sila sa kulungan ni Shizuko. Subalit naamoy sila ng mga lalaking werewolf. Pero nagpa siya na munang umalis sila Aya para mag-imbestiga. Ngunit habang tumatakbo ay narinig na malapit na ang mga werewolf sa kanila. Kaya binilisan nilang tignan ang mga ebidensya. Umikot sila sa isang bato, at nang tignan ng ilalim nito ay nakita ang lagusan, saka dumating ang mga werewolf pero wala na silang nakita. Dahil may underground pala kung saan pinapatay ang mga biktima. Nakita nila ang isang baril na naalala ni Aya na baka ang baril na nawawala sa bodega ng magulang ni Luis. Saka nakita nila ang higan at ang marka sa pader. Nakita din nila dito ang bangkay ni Alma. Saka sinundan nila ang lagusan, nang makabalik sila sa village ng mga tao kung saan dating sinunog ang mag-inang werewolf. Nakita sila ni Dr. Heinemann, kaya dinala sila nito sa bangkay ni Luis. Labis ang pagsisisi ng ina nito dahil noon ay tinangka daw nilang abandonahin si Luis, pero nakabalik daw ito sa tulong ni Jet. Ngunit labis daw na pinagsisihan ng mag-asawa ang nagawa. Dahil dito ay naisip ni Aya na ito ang dahilan kung paano nalaman ni Luis ang mag-inang werewolf. Naisip pa niya na kaya isiniwalat ni Luis na werewolf sina Jet at ang nanay nito ay para tanggapin siya sa village kahit na hindi nakakalakad. Pagkatapos ay naglakad sila papunta sa village ng mga werewolf pero nakita pala ng dalawang agent kung saan sila dumaan. Kaya ipinag-utos ni Alice na tawagin ni Kyle ang lahat ng mga tao. Nagpunta si Vera kay Dennis upang sabihing may kumuha daw ng baril ni Shizuko. Pero ginawa niya pala ito para mailigtas si Shizuko sa kulungan. Subalit narinig nilang nasa labas na ang mga lalaking werewolf kaya ipinag-utos ni Aya na labanan ito ni Shinichi. Nakita ng Beast Gang na may napaslang na naman na isang werewolf. At nalaman din nilang nakatakas sila Shizuko kaya hinanap nila ang mga ito para patayin. Narinig nila Victor ang alulong kaya kumilos na rin sila. Samantala nag-aabang si Shinichi para makipaglaban. Dumating ang isang werewolf pero binalibag lang ng ating bida. At may dumating pang dalawa kaya nagpahabol siya. Tapos umakyat sa puno at nagawang masakal ang werewolf sa leeg. Pero nasipa siya ng ikatlong werewolf tapos tumakbo siya sa dulo ng bangin, ngunit naputol ang bato kaya siya nahulog. Tapos gamit ang puno sa ibaba ay bumwelo siya kaya nasapak sa bunganga ang halimaw at isa pang suntok sa tiyan kaya natalo niya ito. Samantala nakaamoy ng kakaiba si Vera dahil pala pinagpapatay na ng mga white agent ang mga werewolf sa village. Saka dumating ang mga tao na galit kaya nagkaroon ng madugong digmaan sa pagitan ng mga tao at mga werewolf. Walang palagang mga ito kay Victor at maging sa tricks na gamit ni Alistair. Ipinag-utos naman ni Lady Reki na magtipon ng mga werewolf. Ipinag-utos ni Aya na tulungan ni Shizuko si Kaya. Kaya ibinigay niya muna si Aya kay Vera. Samantala nagkita na sila Kyle at Victor, ngunit tila kumpiyansa si Kyle sa kakayahan. Samantala muling nagkaharap sila Shizuko at Carmilla at tila patas ang labanan. Sila Alice at Alistair naman ang nagkaharap sa magkabilang grupo. Kasalukuyang hindi makagalaw si Victor dahil sa kadena ni Kyle. Pero dumating si Shinichi at tinulungan si Victor para bayaran ang utang na loob. Pinutol ni Kyle ang kamay ni Victor pero ipinagbato ito sa kanya, kaya nagkaroon ng tsansa si Shinichi na masipa siya at mawalan ng malay. Dahil sa pagliligtas ay ibinalik na ni Victor ang diamond. Saka tinanong ni Shinichi ang katawan ni Aya, giit ni Victor na nasa pangangalaga daw ito ng professor. Pero bago siya umalis ay sinabi ni Victor na nasa London daw ang base nila. Nagbabarilan sila Alice at Alistair pero hindi nauubusan ng bala ang lalaki. Ngunit gamit ang isang pala ay pinabanda ni Alice ang bala kaya tinamaan ang kalaban niya. Kasalukuyan naman na kinakalaban ni Shizuko si Carmilla. Nagtagisan sila ng galing sa paggamit ng sandata, ngunit nasugatan si Shizuko kaya nanganganib na mapasailalim na naman sa kapangyarihan ni Carmilla. Bumaril siya ngunit nabalutan ng makukulay na tela dahil sa ilusyon ng kalaban. Tapos binalutan siya nito at pinalibutan ng mga chicks. At dahil tomboy ang katulong ay hindi na siya nakapalag. Tapos nagising siyang katabi ang mga babae ngunit wala na si Carmilla. Pagtingin ni Alice sa bangkay ay iba pala ito kaya nagamitan siya ni Alistair ng lason. Nagkaharap ang mga natitirang werewolf at mga tao. Nang magsalita si Aya para isiwalat ang killer sa dalawang village. Saka lumabas ang lobong may gintong balahibo na si Jet. Pinagpipilitan ng chief na isang tao daw ang killer.
Ngunit depensa ni Aya na imposibleng tao ang killer dahil sa maraming gamo-gamo sa underground ay may iwan ang kaliskis nito sa damit dahil lumalapit ang mga ito sa ilaw na siyang magiging ebidensya kung saan siya nanggaling. Dahil tanging isang lobo lang na may matalas na pangamoy ang makakadaan doon ng walang ilaw. Naisip pa ng bida na noong tumakas si Jet mula sa mga tao ay nagpunta siya sa werewolf village at nagpakilala sa pangalang Nora. At nagpanggap din siya na Luis sa village ng mga tao dahil kamukha niya naman ito. Naging posible ito dahil walang komunikasyon ng dalawang village. At ang schedule ng tulog at gising ng mga tao sa mga werewolf ay magkabaliktad kaya nagawa ni Jet na itago ang tunay na Luis sa underground. At ang bangkay naman na nakita nila sa village ng mga tao ay totoong katawan ni Luis, ngunit napansing ang bangkay ni Nora na nakita nila ay pareho ng sugat ni Luis kaya na lamang isang katawan lang ito. Umami na si Jet sa mga nagawang krimen. At dagdag pa ni Aya na pinahukay niya daw ang libingan ni Nora pero wala itong laman, kaya nalaman niya ang katotohanan. Kaya malinaw na ang killer sa human village ay ang peking Luis, at ang killer sa werewolf village ay si Nora, na pareho ring si Jet. Namangha si Jet sa master ni Shizuko. Nang ipakita ang nakaraan na pinalayas ang nanay ni Jet na si Rose kaya nagpunta sa village ng mga tao. At dito ay pinanganak si Jet. Ngunit isang araw ay nalaman ng totoong Luis na si Jet ay isang werewolf. Kaya sinunog sila ng mga tao. Pero nakaligtas si Jet at binago ang pangalan niya bilang si Nora sa werewolf village. Pero dahil galit siya sa parehong village dahil sa sinapit nila ng kanyang ina ay nagplano siya ng paghihiganti. Tapos mahigit isang taon nang nakalipas ay nakidnap ni Jet ang totoong Luis at itinago sa underground. Ngunit na lamang tumulong pala si Luis sa plano ni Jet dahil galit din siya sa kanyang village. Saka sinimulan ni Jet ang pagpatay sa dalawang village para magalit ang mga ito sa isa't isa. Tapos nagpanggap siyang nakidnap ng isang werewolf para wakasan ang karakter ni Luis sa human village. Ngunit dahil dumating sila Aya sa village, ay naisip niyang gayahin ang anyo ni Alma saka nag-transform na isang werewolf para malito ang detective. Tapos niligtas niya si Shizuko sa pagkalunod. At sinadyang ipakita sa ibang mga werewolf. Ngunit nang magsimula ang trial ni Shizuko ay pinatay niya na si Luis para isipin ng mga werewolf na inosente si Shizuko. Dahil sa ginawan daw siya ni Shizuko ng tsaa. Giit ni Aya na si Jet din ang nagbukas ng lagusan para makita ng mga white agent. Nang sa ganun ay matupad ang kanyang plano na magpatayan ng dalawang village. Saka nagpa siyang umalis si Jet kaya nagmakaawa si Lady Reki dahil isa pala si Jet sa sangkap upang makagawa ng hari ng mga werewolf. Ngunit pagbalik ni Jet sa underground ay nag-aabang pala si Shinuchi. Pero nagbabala si Jet na papatayin ng bida kung pipigilan siya nito. Sa isang alulong ay namatay ang lahat ng kandila at sa kadiliman ay unti-unti niyang inatake ang katawan ng bida. Ngunit nagawa pa ring makalaban ni Shinuchi hanggang sa mahuli niya ito. Dumating na sila Aya na ibinalitang nagkaayos na daw ang magkabilang panig. Saka inutos na pakawalan ang werewolf. Dahil napagtanto ni Aya na ginawa din pala ito ni Jet para makatakas sa pagiging sakripisyo sa ritual ang mga batang werewolf. Kaya maglalakbay na si Jet para maghanap ng lugar kung saan siya makakahanap ng kaligayahan. Pagkatapos ng kaso ay nagbalik na sa human village ang ating mga bida. Saka nagplano na magpunta sa London dahil sa sinabi ni Victor. Kaya naman naghanda na sila para sa susunod na paglalakbay. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.